Illegal na droga na naman, yan muli ang sinisilip na anggulo ng mga otoridad sa panibagong pamamaril sa Cavite na ikinasawi ng 2 lalaki. Ikalawa na yan ngayong linggo at dagdag sa mahaba ng listahan ng mga drug-related incidents sa probinsya. Nangangamba na po ang mga residente, ang pulisya at lokal na pamahalaan. May tugon ba? Saksi si Marisol Abduraman, exclusive. Dinatna ng mga pulis na nakabulagta at wala ng buhay ang lalaking ito sa barangay Victoria Reyes sa Dasmariñas, Cavite. Sa di kalayuan, patay at nakadapa naman ang isa pa. Marami po to, kayo lang. Ayun lang, ano ko. Pero hindi nyo na ako nakita kung sino binaril. Hindi Kapwa pinagpaparin daw sila ng 3 tao kasunod ng pagtatalo. Lahat nangyari sa harap ng ilang batang naglalaro na takot na nagtakbuhan. Magkakasama, naglalakad, papunta sa nakaparada niyang van. At pagdating sa harapan ng van niya, doon nga nagkaroon ng pagtatalo at nabaril na. Ang bangkay ng isang biktima na kinilalang si Arnulfo Cuevas, UV Express driver, pinuntahan na ng kanyang misis. Kinilala naman ang isa bilang si alias OG. Bagamat hindi pa matukoy sa ngayon kung sino-sino ang 3 nilang kasamahan na itinuturing ng mga suspect, hinala ng Dasmariñas Police may kinalaman sa droga ang pamamaril. Kilala raw kasi ang lugar na talamak sa illegal drugs kaya patuloy na iniimbestigahan ang insidente. The place is included in TPDEA's list of heavily drug-affected barangay. Sa pagtakas ng 3 suspect, merong mga black bag na pag-aari ng biktima na dinala ng 3 suspect. Dagdag ito sa humahabang listahan sa probinsya ng mga krimeng may kinalaman sa iligal na gamot. Nitong linggo lang, nang pagbabarilin din ng isang nakamotorsiklo ang 3 binatilyo sa Dasmariñas din dahil umano sa onsehan sa iligal na droga. Pareho rin ang motibong nasilip ng pulisya sa pamamaril sa isang lalaki at 2 babae sa parehong lungsod nitong Oktubre na ikinasawi nilang lahat. Sa mataong bahagi ng Aguinaldo Highway sa Imus, Cavite naman, pinagbabaril ng isang nakaangka sa motorsiklo ang mga sakay ng isang SUV. Patay ang isang babae na may bahay umano ng isang drug operator na ang bahay ay nasa Dasmariñas din at ni-raid noong araw na yun. Nagkakasama ng operasyon ng mga otoridad, mainit sa kanila ang mga drug operator. Habang nasa surveillance, inatake ang mga taga-Philippine Drug Enforcement Agency ng mga hinihinalang miyembro ng drug syndicate. Isang pulis ang patay, 2 tauhan ng PDEA ang sugatan. Sa gitna ng dumaraming insidente na tila nagpapatunay na talamak ang droga sa probinsya, nangangamba ang mga residente. Natatakot kami para sa mga anak namin na nag-aaral. Nandun yung takot natin Siyempre baka madamay tayo. Lahat naman tayo nangangamba pag ganun, sana tigilan na. Tuloy naman daw ang operasyon ng Dasmariñas Police laban sa iligal na droga. Tinawagan at tinext po natin si Governor John V. Rimulya kaugnay sa problema sa iligal na droga sa probinsya, pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Hindi po naaamoy ang ginagawang shabu. Ganyan daw ka-high-tech ang laboratoryong nabisto sa Kamiling Tarlac. Ang halaga ng droga at gamit na nasabat, 2 bilyong piso. Saksi si Lala Roque. Dating kooperatiba at akalain mong lehitimong pabrika lang, pero ang nasa 1 ektaryang lupaing ito sa Kamiling Tarlac, mega shabu laboratory pala. At sa rate ng NBI kanina rito, abot sa 2 bilyong pisong shabu at laboratory equipment ang nasabat. Ang mga gamit, pinakamalaki at pinaka-sophisticated daw sa mga nasa kote ng NBI. Wala kasing usok at amoy kapag gumagawa na ng shabu. Ang production nila most likely aabot ng more than 100 kilo per day. Yung 62 kilos nilalagay nila sa tea bag na may character na Chinese. Hindi malaki. Malalaki. Yung kulay green. Marami rin daw ang parokyano ng shabu lab. Sabi ng mga informant, bukod dito sa Pilipinas, may nag-distribute din sila sa labas. Like what country po? Wala silang sinabing specific country. Agosto pa raw sinimulang manmanan ng NBI ang laboratorio kasunod na mga pagkukumpuni. Pero halos 3 linggo pa lang silang nag-ooperate. 7 Chinese national ang inabutan. Ako si Lala Roque, ang inyo saksi. Sa Pasig, arestado ang isang lalaki na nanloob na nga, nagawa pang magbanta gamit ang kinulimbat na cellphone. Gusto raw kasi niya ng dagdag na pera mula sa ninakawan. At saksi si Emil Sumangil, exclusive.
May dalang bag pero hindi pala kanya nang makuna ng CCTV ang suspect na ito. Katatangay pa lang niya ng bag na may lamang ID, pera, pitaka at cellphone mula sa niloobang bahay kahapon sa Barangay Kanyogan, Pasig. Dito na nag-start yung pag-aasikaso para magkaroon ng entrapment operation since namukaan naman at nakilala yung tao. Tinawagan ng biktima na walang cellphone niya gamit ang isa pa niyang cellphone hanggang nag-text sa kanya ang suspect. Sinabing napulot niya ang bag at handa raw itong ibalik kapalit ng pera. Pero kalaunan, pinagbantaan na siya ng suspect. Dito na siya nagpasyang magsumbong sa Pasig Police. Sa convenience store muna gustong makipagkita ng suspect pero naiba ang plano. Sa isang residential area na raw ang bayaran, dito lumutang ang suspect. Pagkatapos ng ilang minutong usapan, iniabot na ng biktima sa suspect ang halos 5,000 pisong pantubos. Naging hudyat ang bayaran para hulihin ng Pasig Police ang suspect na si Heini Brian Estudillo. Dati na pala siyang pinaaresto para sa kasong robbery extortion dahil sa modus na pagpapatubos sa mga biktima ng mga ninakaw niyang gamit. Na-inquest na sa piskalya si Estudillo. If ever na maka-encounter tayo ng ganitong modus operandi, maging maingat tayo at pagbigay alam natin kaagad sa mga kapulisan. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Pagagansya naman gamit lang ang email ang dahilan ng pag-aresto sa isang taga-Guinea na nasa bansa. Hinuli ang suspect sa si Dixon Jones sa entrapment operation ay kinasal ng mga otoridad sa isang hotel. Yan ay matapos iabot ng nagreklamong Thai national ang mark money sa suspect. Kwento po ng biktima, may kaibigan siya sa Germany na nag-email sa kanya na may ipapadala raw sa kanyang mahalagang package. Pero sa halip na sa Thailand, dito sa Pilipinas umano ipinadala ang package. Kaya bumiyahe pa rito sa bansa ang biktima. At para makuha ang package, kailangan daw niyang bayaran ng $10,000 ang suspect na nagpakilalang Jamaican diplomat. Pero ay sa mga otoridad, wala talagang package at isa itong internet scam. Naharap ang suspect sa reklamong estapa. Dalawa pa niyang kasabwat ang hinahanap. At sa ibang balita, no-show pa rin si Vice President Jejomar Binay sa Senado kahit mismong main Blue Ribbon Committee na po ang nag-imbita. Wala man, tuloy ang aligasyon laban sa kanya, kabilang na po ang pagkubra umano ng kickback sa isa na namang gusali sa Makati. At saksi, si Ivan Mayrina. Inimbitahan na ng main Blue Ribbon Committee gaya ng gusto ng kanyang kampo pero imbes na sumipot sa Senado, nagpuntang Cebu si Vice President Jejomar Binay. Taas na ho ang kamay ko. Ano na ho ako sa media. Hadya na ho kung lumabas ng mabuti sa media. So ang ginagawa ko, nakikipagharapan ako, nakikipag-usap ako, at nagpapaliwanag po ako sa ating mga kababayan. Sa radio interview na yan, sinabi ni Binay na nagbagong isip niya matapos itaboy ang mga tagapagsalita niya nagpunta sa Senado noong October 30. Tingnan mo naman ang asal ni tatlo, no, lalo na Senator Trillanes at Senator Cayetano, ng hiwa, naglalait, nanghahamak. O, paano naman ako pupunta yan? Ang nangyaring pagtaboy binanggit din sa liham ni Binay sa Senado na hindi pinabasa sa pagdinig, kaya binasa ng kanyang tagapagsalita sa isang press con. Ito ay magbibigay ng maling batayan sa hinaharap kung saan ang pangalawang Pangulo, ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa ay maaaring ipatawag sa mga pagdinig. Sa pagtanggi ng Vice Presidente sa imbitasyon ng Mother Committee, sinayang niya ang mahalagang pagkakataon para iparating sa mga kababayan natin ang panig niya. Hinihintay pa ng Senado ang affidavit na ipinangako ni Binay sa liham. Nasasagot daw sa mga alegasyon laban sa kanya. Kabilang dyan ang overpricing din umano ng isang gusali ng Makati Science High School. Pagbubulgari Attorney Renato Bundal, 1.3 billion pesos daw ang proyekto. Sobra sa 470 milyon na dapat nagastos base sa Davis Langdon and Sea Construction Handbook. 283% overpriced o 3 times ang bukol ng mga Binay sa building na ito. Hillmarks Construction Corporation din anya ang gumawa sa gusali, tulad sa overpriced din umanong Makati City Hall Building 2. At hindi raw dyan nagtatapos ang pagkakatulad ng dalawa. Kasama po yan ng Makati Parking Building. So sabay po ibinidingan, parehong mga kontraktor. So kaya sinasabi ko biding-bidingan lang po yan at niluto namin yan. Kabilang sa mga inilistang nagbid umano pero hindi naman pala, ang J. Bros Construction at JFR Aquino Design.
Kayo po ba ay nakaparticipate na sa bidding of the same nature sa City of Makati prior to this date? Senator, wala pa po. Taga Quezon City po ako. At wala pa po akong proyektong na-involve sa government projects. Ipinakita naman sa Senado ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado ang mga bank statement umano ng mga bank account ni Binay sa Hong Kong at Amerika mula 1986. May mga nakapangalan kay Binay sa tauhan at umano'y kickback bagman niyang si Jerry Limlingan at sa sekretary niyang si Ebing Baloloy. Ang account name, Jajamar C. Binay, 1514 Kaong Street, San Antonio Village, Makati. Ipinatigil na ni Pimentel ang pagbubulgar dahil hindi na raw sakop ng investigasyon sa overprice sa gusali. Yung non-declaration of assets in the SALN or misdeclaration of SALN or improper filing of SALN, hindi na po sakop yan sa ating proposed Senate resolution. Inulit din ni Mercado ang inamin niya sa GMA News kahapon na may lupa sa loob ng kontrobersyal na lupain sa Rosario, Batangas na sa kanya nakapangalan. Hindi raw siya nagbayad at pinapirma lang daw siya ni Binay sa deed of sale. Nakapangalan daw kay Mercado pero sabi ng negosyanteng si Antonio Chu, nabili na niya ang lupa sa isang Laureano Gregorio Jr. Ako ngayon ay buhay na patotoo na yung pong aking lupa na nakapangalan sa akin na hindi ko naman natatandaan at nalalaman, wala po akong pinipirmahang anumang pagbibigay ng karapatan, sir, kay Mr. Gregorio para masabing kasama yon sa binili niya kay Mr. Chu. Sa 49.5 hectares na covered ng 21 titles, ni isa ay walang nakapangalan sa Sancham. Sabi niya 70% ay nakapangalan na sa kanya. Ang nakapangalan lang po sa Sancham ay yun lang pong structures na bago po ang tax deck. At kahit sabi ni Chu pag-aari na ng kumpanya niyang Sancham Panglupain, Agri-Fortuna pa rin ni Gregorio ang nagbabayad ng kuryente nito. Ayon yan sa sariling investigasyon ni Senador Alan Peter Cayetano. Kinwestiyon naman ni Senador Miriam Defensor Santiago kung bakit pinayagan si Chu na magmay-ari ng lupa ng Department of Agrarian Reform. Yan ay kahit limitado lang umano sa 5 ektaryang lupang pang-agrikultura na maaring maging pag-aari ng isang tao. It's not possible that agricultural land, which appears to be the nature of Rosario and Batangas, should be left alone like this, should be left as an hacienda when all other haciendas have been virtually taken from their owners. Patuloy na kinukunan ng GMA News ang pahayag sina Binay at Chu ukol sa mga bagong aligasyon. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Si Pangulong Noynoy Aquino naman wala raw balak pumunta sa Tacloban, Leyte para sa anibersaryo ng paghagupit ng bagyong Yolanda. Yan ay kahit makakadalaw siya sa bayan ng Giwan ng kalapit na Eastern Samar. Saksi si Victoria Tulad. Sa bayang pinakaunang hinambalos ng ulan, hangin at along dala ng Super Typhoon Yolanda, makikita pa rin ang mga bakas ng delubyo. Mga bahay at gusaling pundasyon na lang ang natira, gym na dingding na lang ang naiwan, at itong malaking tent na nagsisilbing opisina ng mga empleyado ng munisipyo. Unti-unti namang bumabangon ang Giwan. Maraming bahay na ang naitayo, marami na ring negosyo ang bukas. May bagong palengke rin, pati mga bagong silid-aralan. Pero problema pa rin ang pabahay. Yung kailangang i-relocate po natin is 1,200. More or less. Yung vulnerable po, pinaka-vulnerable, mga 400 to 450 houses. Ngayong Sabado, 133 pamilya ang ililipat sa permanent housing sa Barangay Cogon. Ipinatayo ang mga ito ng isang NGO katulong ang DSWD. Yun nga lang ang mga nakatira sa tent at bunkhouse pa lang ang makalilipat. Ayon sa lokal na pamahalaan, maaaring magtagal ang mga bahay na ito ng 7 hanggang 10 taon depende sa paggamit. Mas maayos na kaysa sa mga tent at bunkhouse. Pero ang inaalala ng mga residente, dahil gawa ang mga dingding sa pinaghabi-habing kawayan, kapag umulan, papasok naman ang tubig. Hati naman ang reaksyon ng ilang ililipat na residente. Halo-halo, masaya, kasi parang napamahal na kasi ang lugar na to. Tsaka pagtingin ko sa lugar na lilipatan namin, parang may kasi, paano kasi yun pag umulan? Wala. Malayo na. Malayo ng paralan namin.
Ngayong Biyernes, bisperas ng trahedya. Dadalaw sa Diwan si Pangulong Aquino at ang kanyang gabinete. Pero wala sa kanyang mga pupuntahan ang Tacloban City na pinakamatinding napuruhan ng Yolanda. Sabi ng palasyo, limitado raw ang oras ng Pangulo. Kailangan pa raw niyang paghandaan ang pag-uulat ng naging pagtugon ng gobyerno sa rehabilitasyon sa magkasunod na APEC at ASEAN Summit. Hindi naman daw yan minamasama ni Tacloban Mayor Alfred Romualdez na matatandaang nakasagutan si DILG Secretary Mar Rojas kaugnay sa pagtugon ng national government sa mga binagyo sa Tacloban. What happened in Yolanda is bigger than the office of the president. It's bigger than the mayor's office. You know, it's worldwide concern. Lahat pinadalhan lang namin ang imbitasyon and whoever can come. Inuubayan ko na lang sa tao yan. Sila nang humusga dyan. Basta ako, importante sa akin, as a leader, we have to rise above that. So let the people decide, and whatever we feel or whatever we assess, express that in 2016. Wala namang dapat na spin or interpretasyon dyan sa mga bagay na yan. Dumating man o hindi doon ang Pangulo, tuloy raw ang ikot ng mundo ng mga taga-Tacloban. Tuwing naaalala ko po yung nangyari, hindi ko talaga nalilimutan. Pero dahil po sa Panginoon, kaya po buhay po kami. Sabi ng anak ko, nanay, parang katapusan na yata, sabi ko. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala dahil tutulungan tayo ng Diyos, sabi ko sa kanya. Puspusan din ang paghahanda nila sa nakatakdang pagbisita ni Pope Francis sa Enero. Pinasinayaan na nga kanina ang Pope Francis Complex na bebendisyonan mismo ng Santo Papa. He has the power up there para isama niya kami sa lahat ng prayers niya. Gusto namin makita siya kung pwede. Yes, we are very happy. We are very lucky. He'll be coming on January 17. Mula rito sa Diwan, Eastern Samar, ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa iba pang mga balita. Impormasyong pumalat mula sa isang blog na may Ebola na sa Pilipinas, pinabulaanan ng DOH. Giit nito, Ebola-free pa rin ang bansa. Hindi rin daw nito tauhan ang Gemma Sheridan na umano'y source ng blog. Wala pong personnel yung Department of Health na pinapangalan ng Gemma Sheridan. Huwag po tayo agad-agad maliliwala sa mga unfounded and baseless information. Inaalam na ng kagawaran kung anong parusa ang maaring ipataw sa nagpakalat ng maling impormasyon. Singil ng Meralco ngayong Nobyembre ng 41 sentimo kada kilowatt hour. Ayon sa Meralco, bunsod yan ng pagbabalik normal ng operasyon ng Malampaya at Mascak kinuna na ng DNA sample. Ikukumpara yan sa mga nakuhang DNA sa motel kung saan natagpo ang patay si Jeffrey Jennifer Laude. Sumailalim din sa fingerprinting si Pemberton na umano'y kasama ni Laude sa motel. Hindi na idinetalye kung kailan ilalabas ang resulta ng pagkumpara sa DNA at fingerprint. 22 balyena ang namatay matapos may stranded sa beach. Nangyari po yan sa Bay of Plenty sa New Zealand. Kasama mga ito sa 60 pilot whales na una nang napadpad sa dalampasigan noong Martes. Binalik ang mga balyena sa dagat ng ilang environmentalist. Pero kinabukasan, muling na-stranded ang ilan sa mga balyena na kalaunay namatay. Ang kinakiligan noon sa Korean novelang Kim Sam-soon, bumida naman ang boses sa isang Disney animated movie ngayon. Si Daniel Henney ang nag-voice sa isa sa mga bidang karakter ng Big Hero 6. Binigyang boses ni Daniel si Tadashi, ang kapatid ng tech prodigy na si Hero, na binigyang boses naman ni Ryan Potter. Kasama nila sa pelikula ang robot na si Baymax na tutulong sa pagsugpo sa krimen. Bukod sa pagiging bahagi ng Big Hero 6, may eksena na rin si Daniel sa pelikulang The Last Stand at X-Men Origins Wolverine. Gayun din sa TV series na Revolution. It's a thing where I'm proud to be involved in it for many reasons, but it's also because of who these characters represent in the world, and for, you know, Asian men and women. You know, Asian men are kind of like marginalized, desexualized sometimes in a way, but these characters are not. These characters are strong, smart, charming. Marami naman po ang bumilib sa mga eksena sa ilustrado na akala mo'y kinunan talaga noong panahon ni Dr. Jose Rizal. Ang visual effects technology sa Bayani serye ginamit sa iba pang patok na pelikula at series gaya ng Game of Thrones at Lord of the Rings. Narito ang report.
Sa mga eksenang ito, tila ba nanumbalik ka sa panahon ng mga Kastila? Buhay na buhay kasama si Dr. Jose Rizal. At marami ang namamangha. Paano kaya ito ginawa? Ang sagot, mala Hollywood na visual effects at technology. Kaya si Alden Richards na gumaganap na Rizal, akalain mong naglayag sa antigong barko. Ang pagtuntong niya sa Europa, paglalakad doon at pakikisalamuha, kinunan muna lahat sa green screen o chroma. Saka tinapala ng 3D background. Lahat na bibigyang buhay sa Autodesk Flame Premium, ang milyon-milyong pisong high-tech machine para sa post-production ng bawat eksena. For Hollywood movies naman, siya yung nag-finish din for Lord of the Rings. Mas pinalalim natin yung parang yung mga backgrounds, parang ipinakita natin para ma-feel ng mga viewers ano ba yung buhay ni Rizal during that time. Kung madugo ang taping, ubod ng busisi rin lalo ang post-production o yung pag-edit ng original na material bago i-ere. Mahirap-hirap din siguro at yung isang eksena, yung maabot kami ng mahigit 3 araw. Kauna-unahang itong ginawa para sa isang TV series at sulit naman daw lahat ng hirap dahil sa magagandang feedback sa bayani serye. Kahit ang bidang si Alden, bilib na bilib tuwing mapapanood kung paanong tila na transport sila sa 1800s. Iba yung fulfillment. Natutuwa kami kasi ang daming magagandang feedback sa social media, ang daming nagtitext, and even yung mga nakakasalubong ko whenever I go out of town. Sabi, uy, bayani yan sa gabi. Katatibayan, GMA News. Kung nasa ng balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo pa lamang. At susunod na ang Planet Earth at ako Pacific Morales. Ako naman, Arnold Glavio. Mga igan, 49 na araw na lang, Pasko na. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Illegal na droga na naman, yan muli ang sinisilip na anggulo ng mga otoridad sa panibagong pamamaril sa Cavite na ikinasawi ng 2 lalaki. Ikalawa na yan ngayong linggo at dagdag sa mahaba ng listahan ng mga drug-related incidents sa probinsya. Nangangamba na po ang mga residente, ang pulisya at lokal na pamahalaan. May tugon ba? Saksi si Marisol Abduraman, exclusive. Dinatna ng mga pulis na nakabulagta at wala ng buhay ang lalaking ito sa barangay Victoria Reyes sa Dasmariñas, Cavite. Sa di kalayuan, patay at nakadapa naman ang isa pa. Marami po to, kayo lang. Ayun lang, ano ko. Pero hindi nyo na ho nakita kung sino binaril? Hindi Kapwa pinagpaparin daw sila ng 3 tao kasunod ng pagtatalo. Lahat nangyari sa harap ng ilang batang naglalaro na takot na nagtakbuhan. Magkakasama, naglalakad, papunta sa nakaparada niyang van. At pagdating sa harapan ng van niya, doon na nga nagkaroon ng pagtatalo at nabaril na. Ang bangkay ng isang biktima na kinilalang si Arnulfo Cuevas, UV Express driver, pinuntahan na ng kanyang misis. Kinilala naman ang isa bilang si alias OG. Bagamat hindi pa matukoy sa ngayon kung sino-sino ang 3 nilang kasamahan na itinuturing ng mga suspect, hinala ng Dasmariñas Police may kinalaman sa droga ang pamamaril. Kilala raw kasi ang lugar na talamak sa illegal drugs kaya patuloy na iniimbestigahan ang insidente. The place is included in TPDEA's list of heavily drug-affected barangay. Sa pagtakas ng 3 suspect, merong mga black bag na pag-aari ng biktima na dinala ng 3 suspect. Dagdag ito sa humahabang listahan sa probinsya ng mga krimeng may kinalaman sa illegal na gamot. Nitong linggo lang, nang pagbabarilin din ng isang nakamotorsiklo ang 3 binatilyo sa Dasmariñas din dahil umano sa onsehan sa illegal na droga. Pareho rin ang motibong nasilip ng pulisya sa pamamaril sa isang lalaki at 2 babae sa parehong lungsod nitong Oktubre na ikinasawi nilang lahat. Sa mataong bahagi ng Aguinaldo Highway sa Imus, Cavite naman, pinagbabaril ng isang nakaangka sa motorsiklo ang mga sakay ng isang SUV. Patay ang isang babae na may bahay umano ng isang drug operator na ang bahay ay nasa Dasmariñas din at ni-raid noong araw na yun. Nagkakasama ng operasyon ng mga otoridad, mainit sa kanila ang mga drug operator habang nasa surveillance. Inatake ang mga taga-Philippine Drug Enforcement Agency ng mga hinihinalang miyembro ng drug syndicate. Isang pulis ang patay, 2 tauhan ng PDEA ang sugatan.
Sa gitna ng dumaraming insidente na tila nagpapatunay na talamak ang droga sa probinsya, nangangamba ang mga residente. Natatakot kami para sa mga anak namin na nag-aaral. Nandun yung takot natin Siyempre baka madamay tayo. Lahat naman tayo nangangamba pag ganun. Sana tigilan na. Tuloy naman daw ang operasyon ng Dasmariñas Police laban sa iligal na droga. Tinawagan at tinext po natin si Governor John Vic Remulla kaugnay sa problema sa iligal na droga sa probinsya, pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Hindi po naaamoy ang ginagawang shabu. Ganyan daw ka-high-tech ang laboratoryong nabisto sa Kamiling Tarlac. Ang halaga ng droga at gamit na nasabat, 2 bilyong piso. Saksi si Lala Roque. Dating kooperatiba at akalain mong lehitimong pabrika lang, pero ang nasa 1 ektaryang lupaing ito sa Kamiling Tarlac, mega shabu laboratory pala. At sa rate ng NBI kanina rito, abot sa 2 bilyong pisong shabu at laboratory equipment ang nasabat. Ang mga gamit, pinakamalaki at pinaka-sophisticated daw sa mga nasa kote ng NBI. Wala kasing usok at amoy kapag gumagawa na ng shabu. Ang production nila, most likely aabot ng more than 100 kilo per day. Yung 62 kilos nilalagay nila sa tea bag na may character na Chinese. Hindi malaki. Malalaki. Yung kulay green. Marami rin daw ang parokyano ng shabu lab. Sabi ng mga informant, bukod dito sa Pilipinas, may nag-distribute din sila sa labas. Like what country to? Wala silang sinabing specific country. Agosto pa raw sinimulang manmana ng NBI ang laboratorio kasunod na mga pagkukumpuni. Pero halos 3 linggo pa lang silang nag-ooperate. 7 Chinese national ang inabutan. Ako si Lala Roque, ang inyo saksi. Sa Pasig, arestado ang isang lalaki na nanloob na nga, nagawa pang magbanta gamit ang kinulimbat na cellphone. Gusto raw kasi niya ng dagdag na pera mula sa ninakawan. At saksi si Emil Sumangil, exclusive. May dalang bag pero hindi pala kanya nang makuna ng CCTV ang suspect na ito. Katatangay pa lang niya ng bag na may lamang ID, pera, pitaka at cellphone mula sa niloobang bahay kahapon sa Barangay Kanyogan, Pasig. Dito na nag-start yung pag-aasikaso para magkaroon ng entrapment operation since namukaan naman at nakilala yung tao. Tinawagan ng biktimang na walang cellphone niya gamit ang isa pa niyang cellphone hanggang nag-text sa kanya ang suspect. Sinabing napulot niya ang bag at handa raw itong ibalik kapalit ng pera. Pero kalaunan, pinagbantaan na siya ng suspect. Dito na siya nagpasyang magsumbong sa Pasig Police. Sa convenience store muna gustong makipagkita ng suspect pero naiba ang plano. Sa isang residential area na raw ang bayaran, dito lumutang ang suspect. Pagkatapos ng ilang minutong usapan, iniabot na ng biktima sa suspect ang halos 5,000 pisong pantubos. Naging hudyat ang bayaran para hulihin ng Pasig Police ang suspect na si Heini Brian Estudillo. Dati na pala siyang pinaaresto para sa kasong robbery extortion dahil sa modus na pagpapatubos sa mga biktima ng mga ninakaw niyang gamit. Na-inquest na sa piskalya si Estudillo. If ever na maka-encounter tayo ng ganitong modus operandi, maging maingat tayo at pagbigay alam natin kaagad sa mga kapulisan. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Pagagansya naman gamit lang ang email ang dahilan ng pag-aresto sa isang taga-Guinea na nasa bansa. Hinuli ang suspect sa si Dixon Jones sa entrapment operation ay kinasal ng mga otoridad sa isang hotel. Yan ay matapos iabot ng nagreklamong Thai national ang mark money sa suspect. Kwento po ng biktima, may kaibigan siya sa Germany na nag-email sa kanya na may ipapadala raw sa kanyang mahalagang package. Pero sa halip na sa Thailand, dito sa Pilipinas umano ipinadala ang package. Kaya bumiyahe pa rito sa bansa ang biktima. At para makuha ang package, kailangan daw niyang bayaran ng $10,000 ang suspect na nagpakilalang Jamaican diplomat. Pero ay sa mga otoridad, wala talagang package at isa itong internet scam. Naharap ang suspect sa reklamong estapa. 2 pa niyang kasabwat ang hinahanap. At sa ibang balita, no-show pa rin si Vice President Jejo Marbinay sa Senado kahit mismong main Blue Ribbon Committee na po ang nag-imbita. Wala man, tuloy ang aligasyon laban sa kanya, kabilang na po ang pagkubra umano ng kickback sa isa na namang gusali sa Makati. At saksi, si Ivan Mayrina. Inimbitahan na ng main Blue Ribbon Committee gaya ng gusto ng kanyang kampo pero imbes na sumipot sa Senado,
Nagpuntang Cebu si Vice President Jejomar Binay. Taas na ho ang kamay ko. Kaano na ho ako sa media. Hagya na ho kung lumabas ng mabuti sa media. So ang ginagawa ko, nakikipagharapan ako, nakikipag-usap ako, at nagpapaliwanag po ako sa ating mga kababayan. Sa radio interview na yan, sinabi ni Binay na nagbagong isip niya matapos itaboy ang mga tagapagsalita niya nagpunta sa Senado noong October 30. Tingnan mo naman ang asal ni tatlo, no, lalo na ni Senator Trillanes, at Senator Cayetano, ng hiwa, naglalait, nanghahamak, paano naman ako pupunta yan? Ang nangyaring pagtaboy binanggit din sa liham ni Binay sa Senado na hindi pinabasa sa pagdinig, kaya binasa ng kanyang tagapagsalita sa isang press con. Ito ay magbibigay ng maling batayan sa hinaharap kung saan ang pangalawang Pangulo, ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa ay maaaring ipatawag sa mga pagdinig. Sa pagtanggi ng Vice Presidente sa imbitasyon ng Mother Committee, sinayang niya ang mahalagang pagkakataon para iparating sa mga kababayan natin ang panig niya. Hinihintay pa ng Senado ang affidavit na ipinangako ni Binay sa liham. Nasasagot daw sa mga alegasyon laban sa kanya. Kabilang dyan ang overpricing din umano ng isang gusali ng Makati Science High School. Pagbubulgar ni Atty. Renato Bundal, 1.3 billion pesos daw ang proyekto. Sobra sa 470 milyon na dapat nagastos base sa Davis Langdon and Sea Construction Handbook. 283% overpriced o 3 times ang bukol ng mga Binay sa building na ito. Hillmarks Construction Corporation din anya ang gumawa sa gusali, tulad sa overpriced din umanong Makati City Hall Building 2. At hindi raw dyan nagtatapos ang pagkakatulad ng dalawa. Kasama po yan ng Makati Parking Building. So sabay po ibinidingan, parehong mga kontraktor. So kaya sinasabi ko biding-bidingan lang po yan at niluto namin yan. Kabilang sa mga inilistang nagbid umano pero hindi naman pala, ang J. Bros Construction at JFR Aquino Design. Kayo po ba ay nakaparticipate na sa bidding of the same nature sa City of Makati prior to this date? Senator, wala pa po. Taga Quezon City po ako. At wala pa po akong proyektong na-involve sa government projects. Ipinakita naman sa Senado ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado ang mga bank statement umano ng mga bank account ni Binay sa Hong Kong at Amerika mula 1986. May mga nakapangalan kay Binay sa tauhan at umano'y kickback bagman niyang si Jerry Limlingan at sa sekretary niyang si Ebing Baloloy. Ang account name, Jejomar C. Binay, 1514 Kaong Street, San Antonio Village, Makati. Ipinatigil na ni Pimentel ang pagbubulgar dahil hindi na raw sakop ng investigasyon sa overprice sa gusali. Yung non-declaration of assets in the SALN or misdeclaration of SALN or improper filing of SALN, hindi na po sakop yan sa ating proposed Senate resolution. Inulit din ni Mercado ang inamin niya sa GMA News kahapon na may lupa sa loob ng kontrobersyal na lupain sa Rosario, Batangas na sa kanya nakapangalan. Hindi raw siya nagbayad at pinapirma lang daw siya ni Binay sa deed of sale. Nakapangalan daw kay Mercado pero sabi ng negosyanteng si Antonio Chu, nabili na niya ang lupa sa isang Laureano Gregorio Jr. Ako ngayon ay buhay na patotoo na yung pong aking lupa na nakapangalan sa akin na hindi ko naman natatandaan at nalalaman, wala po akong pinipirmahang anumang pagbibigay ng karapatan, sir, kay Mr. Gregorio para masabing kasama yon sa binili niya kay Mr. Chu. Sa 49.5 hectares na covered ng 21 titles, ni isa ay walang nakapangalan sa Sancham. Sabi niya 70% ay nakapangalan na sa kanya. Ang nakapangalan lang po sa Sancham ay yun lang pong structures na bago po ang tax deck. At kahit sabi ni Chu pag-aari na ng kumpanya niyang Sancham pang lupain, Agri-Fortuna pa rin ni Gregorio ang nagbabayad ng kuryente nito. Ayon yan sa sariling investigasyon ni Senador Alan Peter Cayetano. Kinwestiyon naman ni Senador Miriam Defensor Santiago kung bakit pinayagan si Chu na magmay-ari ng lupa ng Department of Agrarian Reform. Yan ay kahit limitado lang umano sa 5 ektaryang lupang pang-agrikultura na maaaring maging pag-aari ng isang tao. It's not possible that agricultural land, which appears to be the nature of Rosario and Batangas, should be left alone like this,
should be left as an hacienda when all other haciendas have been virtually taken from their owners. Patuloy na kinukunan ng GMA News ang pahayag sina Binay at Chu ukol sa mga bagong aligasyon. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Si Pangulong Noynoy Aquino naman wala raw balak pumunta sa Tacloban, Leyte para sa anibersaryo ng paghagupit ng bagyong Yolanda. Yan ay kahit makakadalaw siya sa bayan ng Giwan ng kalapit na Eastern Samar. Saksi si Victoria Tulat. Sa bayang pinakaunang hinambalos ng ulan, hangin at along dala ng Super Typhoon Yolanda, makikita pa rin ang mga